what's up mga kalikot? Good morning, good morning. So for today's video vlog, bibigyan natin ng masagutan natin sa video tutorial yung mga nagme-message sa atin. Nagme-message sa ating page. Yung motor daw nila hindi napapatay sa susian, umaandar. Then kahit nakapatay yung susian, naka-off yung susian, is napapaandar nila. So paano nga ba mag-troubleshoot kung ano yung sira, kung ano yung problema ng galing motor, kung ano yung dapat palitan. So siya na bigyan natin ng isang video tutorial yung mga ganyang problema ng inyong motorsiklo. So applicable ito mga kalikot sa lahat ng motor na primary type. So iba po ang battery operated sa mga primary type or easy operated na motorsiklo. So yun, primary type, easy operated na motorsiklo. So para po sa inyo ito. So let's do it. So mga kalikot, kapag gano'n ang problema ng inyong motorsiklo, yun nga, hindi na papatay sa pamamagitan ng susian. Kapag nag-off pa ng susian, hindi na mamatay yung motor. So yun, kahit naka-off, yung susian napapaandar. So ganito lang mag-troubleshoot mga kalikot. So punta tayo rito sa may susian. Yan. Ang wire ng susian ng mga primary type, lahat ng primary type ng mga motorsiklo mga kalikot, merong 4 na wire yan. Tulad dito. Yan. Example ng mga primary type ng motorsiklo, TMS 155, yung ibang mga China brand na motor, yan, mga Wave 110, mga XRM 110, yan, mga primary type yan. May 4 silang wire sa susian. Itong red, ito yung galing sa positive na ating battery. Yung black, accessories wire mga kalikot. Tapos green, ground or negative. Tapos yung black na mayroong lining na white, ito yung sa kill switch mga kalikot. Ang i-check natin yan mga kalikot is itong black na mayroong lining na white, kill switch mga kalikot. Itong black na mayroong lining na white, kapag naka-off yung susian, nasusuplayan ito ng negative or ground. Yan, kapag naka-off. Then kapag nagbukas ka ng susian, nag-on ka ng susian, nawala yung supply ng ground or negative. So paano natin check mga kalikot? So gamit tayo ng test light. Test light mga kalikot. So disregard nyo itong red saka black. So machi-check natin yan kahit hindi nakakonect yan mga kalikot. So gagawin natin sa test light. Yan, lagay lang natin sa positive ito. Itong clip ng ating test light. Positive ng ating battery. Ito. Yan, check natin test light kung umilaw. So yan, ito yung pamalakas natin test light. So, tulad na sabi ko kanina, kapag naka-off yung susian, itong black na mayroong lining na white, yung kill switch is nasusupply ng ground. So dapat ilaw yung ating test light. So yan, umilaw. Then kapag nagbukas tayo, on natin yung susian, yan, mawawala yung supply ng ground. Yan, hindi ilaw yung ating test light. So kapag naka-off yung susian at hindi umilaw yung ating test light, yan, kapag naka-off yung susian, ibig sabihin sira yung ating ignition switch or susian. Either na tanggal yung pagkakainang nito dito sa loob, or itong green na wala ng supply dito sa loob. Yan, kapag di siya umilaw. Yan. Minsan natanggal lang yung pagkakainang yan or mismong yung mechanism nito sa may susian wala nang contact, sira na. So magpapalit ka na ng susian kapag ganon mga kalikot, kapag di umilaw ito. Yan. Let's say umilaw naman to mga kalikot. Yan. Okay naman yung ating susian. Umilaw yung ating test light. Ang next step na gagawin natin is pupunta tayo sa may CDI. Saan nga ba connection tong black na mayroong line na white? Ito ay papunta sa ating CDI mga kalikot. Connection nito papunta sa ating CDI. So pupunta tayo sa CDI ng ating motorsiklo. So ito yung CDI natin mga kalikot. 5 pin. Yan, AC CDI. So yan, meron siyang 5 pin. Ito yung gitna mga kalikot. Kapag ganito yung CDI nyo na AC CDI, yan, kulay brown ito. Yung kill switch niya is yung sa gitna, bandang baba. Yan, black na mayroong line na white. Dahil ito,
black na mayroong line na red galing sa stator natin, primary coil. AC. Tapos tong green, negative or body ground. Tapos tong taas ng ating black na mayroong line na red, to black na mayroong line na yellow yan, papunta sa ating ignition coil. Itong blue na mayroong line na white, ito, taas ng green, ito yung pick up collateral or pulser. So walang pinagkaibigan sa CDI ng TMX 155. So ito nga lang, mayroon siyang 6 pin. So ang kill switch nito is yung sa taas. Ito. Yan, taas. Tapos yung baba niyan is yung galing sa primary coil natin sa may stator. So check natin to, tong black na mayroong line na white, tong kill switch natin. So kapag naka-off yung susian, yan, dapat iilaw yung ating test light kapag naka-off. So kapag nag-off tayo, nag-on tayo ng susian, buksan natin yung susian, so mamatay siya. So yan, off natin ulit. So kapag naka-off yung susian at hindi umilaw yung ating test light, ibig sabihin, ang may problema is yung wire connection na to papunta sa ating susian. Yan, putol. May putol kaya ayaw umilaw. So na-check natin sa susian, okay naman. Then dito hindi siya umilaw. Ibig sabihin sira yung putol yung wiring connection na to mula rito sa CDI papunta sa ating susian. So umilaw naman siya, makalikot. So hindi pa rin napatay. Yan, na-check natin, umiilaw naman siya. So hindi pa rin namatay yung ating makina. So gagawin natin, mga kalikot, paandar natin yung motorsiklo. Then pag pinaandar natin itong clip ng ating test light, lagyan natin sa negative or body ground. Negative or body ground ng ating motorsiklo. So yan, paandar natin. Paandar natin yung motor. So yan, paandar natin. Yung clip ng ating test light naka negative or body ground. So tusukin natin tong black na mayroong line na white. Tusukin natin. So yan. Kapag hindi namatay, mga kalikot, yan, tinusok natin. Kapag hindi siya namatay, ibig sabihin, ang may sira is yung kill switch component ng ating CDI. So yun, na-check natin lahat, okay na. Then yung pinaka last step natin gagawin, itong clip natin, itong test light natin, naka negative or body ground, din paandarin natin yung ating motorsiklo, then tusukin natin to. So dapat mamamatay yung ating makina or yung motor. So pag di namatay, ibig sabihin, ito nga, tulad na sinabi ko, yung CDI ang masira natin, yung kill switch component niya. So yun, ganoon lang, mag-troubleshoot, mga kalikot, mag-check kung ano ba yung sira or dapat palitan kapag ganoon ang problema, yung hindi natin napapatay yung ating motor kapag nag-off na siyan, and then naka-off yung siyan, napapaandar natin. So sana nakatulong tong video na to para sa inyo, mga kalikot, sa may mga concern o may mga katanungan na ganitong mga problema ng inyong motorsiklo. So yun lang, mga kalikot, thank you.